Ika-71 kabanata. Inayos ni Thorn ang kanyang suot na salamin nang makita ang isang malakas na demon. Isa itong babae at nakita niya kung paano nito tinalo ang mga nakasalubong nitong mga estudyante kanina. Ikinalma niya nga ang kanyang sarili sa kabila ng malakas na pwersang inilalabas ng kanilang mga kalaban. Ang kanyang berdeng aura ay napanatili niyang bumabalot sa kanyang katawan. Kasabay niyon ay ang paghawak niya ng mahigpit sa kanyang metal na latigong may mga tinik. Nakita nga ni Thorn ang pagangat sa ere ng puting buhok ng demon na nasa kanyang harapan. Unti-unti iyong humulma at tila naging isang matalas na talim ito. At pagkatapos ay nabalot iyon ng itim na aura na mayroon ito. Narinig niya rin ang matinis na pagtawa ng demon habang nakatitig sa kanya ang mapupula nitong mga mata. Napalunok si Thorn. Ngayon lang siya napunta sa ganitong sitwasyon. Nararamdaman niya na ang kanyang pagkatalo rito. At ito rin ay ang kanya na ring posibleng kamatayan. Tungkulin ko ang labanan, ang masasamang tulad ng mga ito. Dahil gusto ko ring maging hero pagdating ng araw. Winika ni Thorn sa kanyang sarili at pagkatapos ay tumakbo na siya patungo sa kalaban. Pinalakas niya ang kanyang loob sa kabila ng pagiging dihado niya. Inihampas niya sa lupa ang kanyang latigo at matapos iyon ay mabilis niyang sinugod ng isa sa mga busy general ni Sargus, si Minerva, ang hair manipulator. Tumakbo rin si Minerva patungo sa isang nakaputing individual na nasa panig ng Purif. Nakikita niyang katulad din ito ng mga nauna niyang pinatay na mga estudyante kanina. May mahinang aura at hindi makikitaan ng lakas ang abilidad. Mas ikinangisi nga niya ang makitang handa pa rin siyang labanan ito sa kabila ng malaking kalamangan niya sa lugar na ito. Gagawin kong madali ang iyong kamatayan. Sambit niya at nang magkalapit sila ay ang buhok niya ay bigla na lamang hinampas ang katawan ng binatang nasa kanyang harapan. Kung tatama ito sa katawan ni Thorn ay mahahati sa dalawa ang katawan ng binata dahil sa taglay na tigas at talas ng nilikhang sandata ni Minerva gamit ang kanyang buhok. Nakita naman ni Thorn ang papalapit na ataking iyon, ngunit imbis na umatras ay itinaya niya ang kanyang buhay sa sandaling iyon. Ngayong totoo ang mga demon, oras na para hanapin ko ang nilalang na nakita namin noon. Ang demon na nagligtas sa kanila ng kanyang mga kaibigan sa Demon's Organization. Naaalala niya ang sungay ng demon na iyon at ang isang palatandaang hindi nila makakalimutan. Ito ay ang ikatlong mata na mayroon ang nilalang na nakatalukbong na iyon. Nakita niya at ninanamos, Crad at Master ang ikatlong matang nasa noo ng individual na iyon. Hindi iyon pula. Nagliliwanag iyon ng asul. Kaya hindi ako dapat mamatay sa sitwasyong ito. Dapat. Bulalas ni Thorn at sa pagdikit sa kanya ng matalas na buhok ng demon ay mabilis din niyang hinila pa itaas ang kanyang metal whip. Umalingaw-ngaw ang malakas na banggaan ng matigas nilang mga sandata. Kasabay noon ay ang pagkawala ng hangin mula roon. Napangiwi si Thorn habang bahagya namang nabigla si Minerva dahil sa nangyari. Ang lakas! Mahinang sinambit ni Thorn at naging dahilan iyon upang siya ay mapatalsik palayo ng atake ng kanyang kalaban. Kumawala rin muli ang hangin sa paghampas sa lupa ng mga buhok ni Minerva. Nagawa nga rin itong wasakin ang bahaging tinamaan nito. Hindi ko akalaing makakaligtas ka sa kamatayan mo. Napatingin pa nga si Minerva sa harapan niya at napansin niyang may ilang hibla siya ng buhok ang naputol. Sa kabila ng pagiging matigas ng kanyang sandatang buhok ay nagawa pa rin pumutol ng ilan dito ang binatang may latigo. Muling bumalik sa normal ang ayos ang buhok ni Minerva at pinagmasdan ng lugar na pinagbagsakan ni Thorn. Kasunod noon ay bigla siyang naglaho at lumitaw sa itaas ng binata na nagawa rin muling makatayo matapos tumalsik at bumagsak. Magaling ang ginawa mo, pero tingnan ko ngayon kung makakaligtas ka sa isang ito. Sambit ni Minerva at habang siya ay lumulutang sa ere, ang kanyang buhok ay bigla na lamang umangat at humaba. Unti-unting umikot iyon hanggang sa ito ay maging isang drill. Dahil mula sa itaas ang ataking iyon ay mas malakas ang pinsalang matatamo ng tatamaan nito. Kung sakali mang tamaan si Thorn
ay may tsansa na siya ay mapatay nito. Lumaki kasi lalo ang sakop ng ataking iyon at makikita ang pagbalot dito ng malakas na itim na liwanag. Si Thorn ay mahigpit na hinawakan ng kanyang sandata, kasabay noon ay nabalot siya ng kanyang berdeng aura. Ang latigo niya ay humaba ng humaba at mabilis niya iyong ibinato pa itaas. Nang kumapit iyon sa atake ni Minerva ay umikot ang kanyang sandata at nadala siya nito pa itaas sa ere. Binitawan ni Thorn ang kanyang latigo dahilan upang siya ay tumilapon palayo at kasabay noon ay ang pagbangga ng atake ng kanyang kalaban sa lupa na siyang nagpayanig ng malakas sa paligid na malapit sa kanila. Bumaon iyon ng ilang metro at pagkatapos ay nagawa nitong butasin ang parting iyon. Nakita iyon ni Thorn at alam niyang wala siyang magagawa laban sa kanyang kalabang ito. Lamang sa kahit anong aspeto ang demon na ito. Ramdam din kasi niya na hindi ito basta-bastang kagaya ng ilang kasama nito. Muli siyang nagpalabas ng latigo at nang bumagsak siya sa lupa ay nagawa pa rin niyang makatayo. Kasunod dito ay buong lakas niyang inihampas sa hangin ang kanyang metal whip. Kumawala ang kanyang berdeng aura at umikot iyon ng napakabilis patungo sa kalabang si Minerva. Iniisip mo bang maiisahan ako ng pipitsuging mong ataking iyan? Bulilas ng babaeng demon at biglang gumalaw ang kanyang mahabang buhok na kasalukuyang umaangat sa ere na nagmula sa lupa. Winasak niya ang atake ni Thorn at lumikha iyon ng malakas na pagsabog sa ere. Nabalot ng makapal na usok ang harapan ng babae at mula roon ay bigla na lang may sumulpot na mahabang metal na latigo. Nagawa pa ring madepensahan ni Minerva ang kanyang sarili, ngunit nang ginawa niyang salagin ang ataking iyon ay may kung ano ang bigla na lang pumulupot sa kanyang katawan. Ginamit ni Thorn ang mas pinahaba niyang latigong metal upang itali ang kanyang kalaban. Hindi niya alam kung e-epekto ito kanina, pero dahil sa siya ay nagtagumpay ay dito na kumawala ang kanyang mas pinalakas na berdeng aura. May hangganan ng aura, lalo na kung mas malakas ang sa kalaban. Pero sa sandaling ito ay hindi ko pwedeng basta tipirin ito. Hindi epektibo ang pagbibigay limitasyon sa ganitong klaseng laban, kaya hindi na nga itinago ni Thorn ang lahat ng aura na mayroon siya. Lumiwanag ang paligid at si Minerva ay hindi na nga nagawang pakawalan ng sarili dahil mas humigpit ang pagkakapulupot ng latigong iyon sa kanyang katawan nang ito'y haluan ng maraming aura ng gumagamit nito. Sinubukan pa nitong magpumiglas subalit nabigla siya nang magbago ang kulay ng aura ng binatang nilabanan niya. Ang berde ay unti-unting naglaho at naging dilaw. Lumakas ang hangin mula sa kinatatayuan ni Thorn at nang makita niya ang pagbabago ng kulay ng kanyang aura ay hinawakan niya gamit ang dalawang kamay ang kanyang metal whip. Ang kanyang mga bisig at braso ay bahagyang umumbok at kasunod nito ay buong lakas niyang hinila ang kanyang sandata ng buong lakas din. Ang katawan nga ng demon ay inihampas niya ng malakas sa lupa. Kasabay ng kanyang pagsigaw ay ang pagtama ng katawan ni Minerva sa ibaba. Lumikha iyon ng malakas na pagyanig sa paligid at ang ginawang iyon ni Thorn ay lumikha ng isang malalim na hukay. Umangat din pa itaas ang pwersa noon at nakalikha pa iyon ng isang malakas na pagsabog. Dito na unti-unting naglaho ang latigo ni Thorn at makikitang hiningal siya sa ginawa niyang iyon. Alam niyang hindi basta-basta matatalo ang demon na iyon sa ganoong atake lamang. Pero alam din niyang nabigyan niya ito ng pinsalang hindi nito inaasahan mula sa tulad niya. Muling nagpalabas si Thor ng latigong metal at ang kanyang dilaw na aura ay mas lalo niyang pinagliwanag. Ramdam niyang marami siyang aura sa pagkakataong ito kumpara sa kaninang level niya. Ibig sabihin, hindi pa ako talo. Sambit niya at alam niyang lahat sila na lumalaban sa mga demons ay may posibilidad na tumaas ang level ng mga aura. Ito'y sa kadahilanang ang aura ay mas madalas na lumalakas kapag ang vessel nito ay nakikipaglaban. Muling inihanda ni Thor ng kanyang sarili nang unti-unting maglaho ang usok na bumabalot sa pinagbagsakan ng kanyang kalabang demon. Dito'y isang imahe ang nakita niyang bumangon. Kasunod nga noon ay ang mabilis sa paglalaho ng humaharang sa lugar na iyon. Humalpas kasi ang isang malakas na hangin mula sa katawan ni Minerva. Hindi na masama, sambit ni Minerva na makikitang ang kalahating maskara ay nawasak at may ilang galos din itong tinamo mula sa ginawang iyon ni Thorn.
tumambad ngayon kay Thorn ang kulubot na balat ng kalahating mukha ng kanyang kalaban. Makikita rin doon ang malalaking butol na may mga butas at ang mata noon ay makikitang namumuti ang gitna. Ito ay ang puting likido na lumalabas sa oras na tirisin niya ang alinman dito. Tila may kung anong ataking tumama rito na naging dahilan upang maging ganito ang kalahating bahagi ng mukha ni Minerva. Ayaw ko pa naman sa lahat ay ang makikita ang pangit na bahagi ng aking mukha. Mahinang sambit ni Minerva na nakuha pang haplusin ang pangit na bahagi ng kanyang itsura. Ayaw kong makikita ng iba ito dahil sigurado akong itutulad nila ako sa mga demons na may pangit na mukha pero walang anumang galing pagdating sa pakikipaglaban. Nanginginig ang labi ni Minerva habang sinasabi iyon. Naalala rin niya ang mga bagay na naririnig niya noon sa legion nila nang siya ay wala pa sa posisyon. Karamihan sa mga demons na mahihina ay may mga pangit na wangis at masasabing nasa anyo ng pagiging isang halimaw. Ngunit pantakot lang ang mga iyon dahil sa kanilang lahi ay sila ang mga pinaka mahihina. Hindi ganito ang mukha ni Minerva noon, subalit nang makaharap niya ang pinuno ng demon hunter na si Lucifer ay nagawa nitong wasakin ang kanyang mukha sa pamamagitan ng kapangyarihan nito. Hindi man siya pinatay nito. Matapos naman ang insidenteng iyon ay nag-iwan iyon ng pangit na marka sa kanyang mukha. Noong una ay inaakala pa niyang wala lang kung pumangit ang kalahati niyang mukha, ngunit naririnig niya ang bulong-bulungan ng mga katulad niyang demons sa kanilang legion. Naging kawangis ng kalahating mukha ni Minerva ang mga nasa mababang estado rito. Hindi mo ba napapansin? Pulubot na balat, may mga kung ano-anong tumutubo. Hindi iyan ang balat ng isang malakas na demon. Ang mga malalakas na demon dito sa legion ay kapag ipinakita ang nakakatakot na itsura ay makikita pa rin ang kakinisan ng kanilang mga balat. Pero tingnan mo si Minerva, kulubot. Pinagpapatay ni Minerva ang sino mang nagsasabi ng hindi maganda tungkol sa kanyang mukha. Naglagay na rin siya ng maskara para sa bahaging iyon at hindi na niya ipinakita pang muli ang kanyang full demon form dahil sa itsura niyang kawangis ng isang pangit na halimaw. Ang itsura ng mga mahihinang demon sa legion nila. Nagpalakas din siya lalo upang makabawi kay Lucifer at gusto niya sa muli nilang pagtatagpo ay mapatay niya ito para pagbayaran ang ginawa nito sa kanya. Nayanig ang paligid ng sumigaw ng malakas si Minerva at dito'y nabalot siya ng napakaraming itim na aura. Kasunod noon ay ang pagkawala ng napakalakas na hangin. Ang kanyang katawan ay unti-unting lumaki at ang kanyang mukha ay naging isang imahe ng nakakatakot na demon na may pulubot na balat. Kasunod din ito ay ang pagdagdag sa sukat ng dalawa nitong sungay. Sinabayan din ito ng pagpula lalo ng isa nitong mga mata at ang paglabas lalo ng matatalas nitong pangil at kuko sa kamay. Nararamdaman ni Thorn ang bagsik noon at kahit malayo pa ito sa kanya ay ramdam na ramdam niya ang taglay na lakas nito. Para siyang nasa loob ng isang hawla na handa ng kainin ng buhay ng mabangis na nilalang na narito. Ito ang presensya ng malakas na demon. Bulalas ni Thorn na bigla na lang napalunok habang nakatingin kay Minerva na unti-unti nang humahakbang palapit sa kanya. Naalala pa nga niya ang tungkol sa nabasa niya tungkol sa mga ito. Full demon form. Ito ay ang anyo ng isang demon kung saan ay nagiging nakakatakot ang itsura nito. Nagiging literal na halimaw ang sino mang gagamit ng pagpapalit ng anyong ito. Hindi rin naman lahat ay nakakagamit ito at kadalasan ay ang tunay na malalakas na demon lang ang nakakagawa nito. Alam ni Thorn ang pagbabagong anyo ni Minerva, kaya bahagya siyang napatras nang magawa siyang itulak pabalik ng hanging tumatama sa kanya. Sinusubukan man niyang sabayan ang lakas nito kaso wala siyang magawa. Mukhang malaki ang nagawa ng kanyang ataking nagpabagsak dito upang gamitin ito ang mas malakas na anyo nito. Napakuyom si Thorn ng kamao at nakita niya ang pagtaas ng napakaraming buhok ni Minerva. Sumasayaw ito sa ere at mula roon ay isang nakakapangilabot na imahe ang biglang rumihistro sa paningin niya na mas nagpaatras lalo sa kanya. Ito na ang oras na masasabi kong wala na akong magagawa. Seryosong sinambit ni Thorn
Nagdilim bigla ang kanyang paningin at naalala ang kanyang mga kaibigan sa Purif School. Nangako siyang babalik, subalit nakalimutan niyang sabihin siya ay hindi nabuhay sa pagkakataong iyon. Sumilay ang ngiti sa labi ni Thorn habang pinagmamasdan ang paglabas ng maraming mga matatalas na drill mula sa mas lumakit humabang buhok ni Minerva. Umiikot lahat ang mga iyon at nararamdaman na niya ang pagtalo sa kanya ng napakalakas na aura na mayroon ito. Gusto kong malaman ninyo na masaya akong naging kaibigan ko kayo, Crad, Namos at Master. Kung wala ang tatlong ito ay baka hindi siya tumagal sa Purif School. Kung wala sila ay baka nawala na siya ng dahilan na magpatuloy sa pag-aaral sa lugar na iyon. Kayo na ang bahala sa Demons Organization, Speed at Beast. Gusto kong matalo ninyo ang mga demons na narito dahil alam kong may itinatago kayong kapangyarihang kaya silang tapatan. Winika pa ni Thorn sa kanyang sarili at nakita niya ang pagbulusok ng nasa 8 drills na mula sa buhok ni Minerva na kasalukuyan pang tumatawa ng malakas. Sinusubukan pa rin naman niyang gumalaw subalit hindi na niya ito nagawa dahil labis na ang pagsakop ng itim na aura sa paligid. Mas lumakas lalo ang pressure at kahit na siya ay nasa yellow aura ay wala pa rin itong nagawa laban dito. Kalmado nang tinanggap ni Thorn ang kanyang kamatayan, ngunit ang tatama na sa kanya ang mga buhok ni Minerva ay bigla na lamang may isang malakas na hangin ang dumaan sa harapan niya. Ang buhok ng demon ay bigla na lang naputol nang hindi inaasahan. Nabigla si Minerva habang si Thorn naman ay napaupo sa lupa dahil sa nangyari. Ngayon ay isang individual ang kasalukuyang nakatayo sa kanyang harapan. Nagliliwanag ang pula nitong aura habang nakatalikod sa kanya. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang suot nitong uniforming itim at ang malaking marka sa likod nito na malaking gunting ay simbolo ng isang kilalang pagupitan sa Purif City. Nakikita rin niya ang malinis at pulidong gupit sa buhok nito na nilagyan din ng pampatigas. Ito ay ang sikat na manggugupit sa lungsod na isa ring hero rito. Ang binansagang hairstylist na si Chloe Sakris. Mula sa tunay niyang pangalang Scorpio ay binago niya ito dahil sa malambot niyang puso sa kabila ng pagiging isang lalaki. Ngunit sa kabila nito ay hindi naman siya napigilan nito na maging isa sa malalakas na bayaning mayroon ang Purif City sa kasalukuyan. Nandito pala ang dilag na nakitahan ko ng magandang hair. Sambit ng individual na ito na makikita ang kapulahan sa pisngin nito. Makikita rin ang malantik nitong mga kilay at kasalukuyan siyang may hawak na 2 tipikal na gunting sa magkabila nitong mga kamay. Akala mo siguro pogi ay katapusan mo na, pero hindi pa. Syempre, malambot pang winika ng nilalang na nagtataglay ng pulang aura na nasa harapan ni Thorn. Like na like ko ang ipinakita mo, kaya naman umatras ka muna dahil this time ay gagawin ko ang aking duty. Nakangiti niyang winika na nakuha pang kindatan si Thorn ng mga sandaling iyon. Matapos iyon ay seryoso na niyang pinagmasdan ang demon na muling hinihila ang naputol nitong puting buhok. Ramdam niya ang taglay nitong lakas, pero bilang isang hero ay hindi niya ito dapat katakutan. Ako naman ngayon nangaharap sa isang ito bilang isang magandang hairstylist at hero. Masiglang winika ng individual na ito at si Thorn ay napangiti ng hindi inaasahan. Hindi niya naisip kanina na may mga kasama nga pala silang mga bayani at siguradong tutulungan sila nito sa abot ng kanilang makakaya. Napakuyom naman ang kamao ang hero na ito nang makita mula sa kanyang kinatatayuan ang ilang nakabulagtang estudyante sa malayo. Ibig sabihin ay nahuli siya ng dating. Kaya nga, napagdesisyonan na niyang patayin ang kalabang nasa kanyang harapan bilang kabayaran sa ginawa nito. Inaasahan na nilang may mamamatay sa pangyayaring ito at ang tanging bagay na dapat nilang gawin ay ang talunin ang mga demons na narito. Ika-72 kabanata. Ramdam ng hero na si Chloe ang lakas ng demon na nasa kanyang harapan. Kahit na nagawa niyang maputol ang buhok nito kanina, ay halos ibinuhos na niya ang kanyang lakas para magawa iyon.
Sa kabila nga nito, ay ikinalma pa rin niya ang kanyang sarili habang nakatingin dito. Nanatili ring maayos ang pagdaloy ng kanyang red aura sa kanyang katawan. Mas solido itong pagmasdan upang hindi siya makaramdam ng pressure mula sa aura ng kanyang katunggali. Inayos niya ang kanyang pagkakahawak sa dalawa niyang gunting na may tipikal na laki. Katulad lang ito ng mga ginagamit niya sa paggugupit sa mga customers sa kanyang salon. Magpapagupit ka ba, te? Nakangiti niyang tanong sa demo na seryoso siyang pinagmamasdan. Kasunod nga noon ay ang biglang pagtaas sa ere ng mga buhok nito. Humaba iyon ng humaba at ang bawat hibla nito ay bigla na lamang bumulusok patungo kay Chloe. Hindi ko gusto ang ngiti mo. Dapat kang mamatay. Mas lalong nainis si Minerva nang makita ang kakinisan ng kutis ng lalaki, ngunit tila babaeng kumilos na nilalang sa kanyang harapan. Nakaramdam siya ng kaunting inggit kaya hindi na siya nagdalawang isip na ito ay patayin. Papatayin ko kayo. Isa pa, hindi ko gusto ang mukha mo. Sigaw ni Minerva at nagpakawala pa nga ito ng hangin. Kasunod din ito ng pagbulusok ng malakarayom niyang mga buhok patungo kay Chloe. Mabilis namang nabalot ng pulang aura ang mga kamay ni Chloe. Kasama na rin doon ang mga gunting niyang hawak. Mabilis niyang iginalaw ang mga ito sa hangin. Pinakiramdaman niya ang bawat hibla ng buhok na tatama sa kanya at pagkatapos ay kumawala ang napakalakas na hangin mula sa kanyang kinatatayuan. Bilang isang manggugupit, dapat fast hands ako para sa mga customers kong gusto ng madali ang haircut. Winika ni Chloe habang ang mga kamay niya ay hindi na makita sa bilis ng paggalaw nito. Sa bawat tunog ng kanyang gunting ay ang paglaglag sa ibaba ng mapuputing hibla ng buhok ni Minerva. Fast hands, haircut! Bulalas pa ni Chloe habang ginagawa ang kanyang pagdepensa. Kalmado niyang ginupit ang mga hibla ng buhok na dumiretso patungo sa kanya. Hindi makikita sa mukha niya ang hirap sa ginagawa niyang ito, ngunit sa likod nito ay malakas sa pwersa ang kanyang kinakailangan para gawin ito sapagkat hindi talaga basta-basta ang tigas ng mga hibla ng puting buhok ni Minerva. Nagngalit naman ang ngipin ni Minerva nang makita ang ginagawa ng kanyang kalaban. Dahil dito, kaya mabilis niyang hinila ang kanyang buhok at mas pinahaba ito. Sa pagtaas nito sa ere, ay nagbago ang anyo ng mga buhok niyang iyon. Humulma iyon at naging isang malaking talim ng isang tila palakol kung ito ay titingnan. Nang makita iyon ni Chloe ay bahagya siyang lumunok. Alam niyang malakas ang gagawin nitong atake. Pogi, umalis ka na kaagad. Malakas ang isang ito. Sambit ni Chloe habang pasimpleng sinulyapan si Thorn at bigla na rin lamang kumawala ang napakalakas na level ng aura ng hero na ito. Huminga siya ng malalim at pagkatapos noon ay binalot ng pulang liwanag ang kanyang mga gunting. Humulma ang kanyang aura at nagkaroon iyon ng isang pamilyar na itsura. Tila isang malaking gunting ito kung titingnan at kasalukuyan itong nakabalot sa sandata ng hairstylist. Master Scissors. Budalas niya at ang kanyang aura ay kumawala lalo. Napatakbo nga palayo si Thorn habang si Chloe naman ay buong tikas sa tumayo sa harapan ng malaking palakol na tatama sa kanya. Mamamatay ka na. Budalas si Minerva na nagliliwanag ang mga pulang mata habang tumatawa na tila isang mangkukulam. Mas kumawala rin ang itim nitong aura na nagpatalsik sa tumatakbong si Thorn palayo. Kasunod nito ay ang mabilis sa pagbulusok ng kanyang malaking sandata mula sa kanyang puting buhok. Hindi pa iyan mangyayari. Sigaw naman ni Chloe na bahagyang iniusli ang puwet at pagkatapos ay buong lakas na sinangga ang paparating na atake sa kanya. Mabilis na dumating iyon at kung iiwasan niya ito ay posibleng matamaan pa rin siya nito. Kaya nga ang tanging paraan na naisip niya para rito ay ang sabayan iyon gamit ang kanyang ability, ang cutting. Sa tulong ng ability niyang ito ay nagagawa niyang putulin ng kahit anong bagay na nakadepende sa kanyang lakas. Kahit anong gamitin niyang sandata ay automatikong may kakayahan itong makaputol ng bagay-bagay hanggat makakaya ng kanyang pisikal na lakas. Gunting. Ito ang pinili niyang weapon at mula noon ay ito ang madalas niyang dinadala kapag nalalagay siya sa mga sitwasyong kailangan niyang lumaban. Paano ka magiging hero kung lalambot-lambot ka? Anong magagawa ng isang tulad mo sa mga malalakas na kalaban? Lalo na sa mga lalaking may mas matigas na paninindigan. Buong lakas ng ginupit ni Chloe ang atake ni Minerva at pagkatapos noon ay isang pulang guhit ang lumampas sa mga buhok nito.
Ang malakas na hangin ay kumawala at kasabay ng pagniwi ng mapulang labi ni Chloe ay ang pagkawala ng puwersa ng kanyang ginawa. Tumalsik ng ilang metro si Minerva nang maputol ang malaking bahagi ng kanyang buhok. Sa kabila ng laki at tigas ng sandatang nilikha niya ay nagawa pa rin itong putulin ng hairstylist. Ang kapalit nga lang noon ay ang pagkalupaypay ng mga braso ni Chloe dahil sa pagbuhos niya ng matinding lakas. Maputo lang ang bagay na iyon. I did it. Ano ka ngayon, demon girl? Nakangising sambit ni Chloe, ngunit makikita ang labis na paghingal nito. Makikita rin ang pawis nito na kinatatanggal tuloy ng bahagya ng kanyang makeup sa mukha. Pero sa kabila nito ay nagliliwanag pa rin ang kanyang aura. Subalit, bahagya nga lang itong humina nang bigyan niya ng malaking porsyento nito ang malakas na ataking ginawa niya kontra sa kalabang si Minerva. Nanggawa ko mang maputol ang hair niya. Nafe-feel ko pa rin ang strong presence ng kanyang aura. Kaloka. Mahina pa niyang sinambit at napatingin siya sa kanyang likuran. Hinanap niya si Thorn at nang makita niyang maayos itong nakalayo ay nakampante siya. Ito pala ang level ng power ng isang demon. Kulang pa talaga ang lakas na mayroon ako para matalo ang isang ito. Mahina pang sinabi ni Chloe. Hindi pa rin nga niya maigalaw ang kanyang mga braso at nararamdaman na muli niya ang mas lalong paglakas ng demon na gumagamit ng buhok. Nayanig ang buong paligid sa pagbangon muli ni Minerva. Makikitang hinaharangan ng puti nitong buhok ang kanyang mukha. Marahan siyang humakbang at bahagyang kumawala ang hangin mula roon. Ang kanyang naputol na buhok ay dahan-dahang humaba at bumalik sa dati nitong sukat. Ikinuyom ng demon ng kanyang dalawang kamao at dito ay muling kumawala ang napakalakas na hangin. Lumalaban ka pa talaga. Malakas ang winika ni Minerva at bigla na lamang itong naglaho sa kinatatayuan nito. Kasunod doon ay ang paglitaw niya sa harapan ni Chloe. Tama na ang laro. Sambit ni Minerva na tila nasasapian ng itsura. Nakakapangilabot ang mukha nito at ang mapula nitong balat ay mas namula ng mga sandaling iyon. Si Chloe naman ay biglang may dugong lumabas sa gilid ng labi nito. Namumula ang mukha niya at dito na siya napangiwi dahil sa labis na sakit ng ataking ginawa ni Minerva sa kanya. Hindi maganda ito. Bulalas si Thorn habang nakatingin kay Chloe na kasalukuyang may nakabaon sa katawan na mga buhok mula sa kalabang demon. Makikita rin nga na lumampas iyon at tumagos hanggang sa likod ng hairstylist. Sinubukang pang tumayo ni Thorn, subalit mas lumakas ang pressure sa paligid. Nakita niya na lalong lumalakas ang black aura ni Minerva. Hindi ako pwedeng ganito lang. Kailangang mailigtas ko ang hairstylist. Sigaw ni Thorn sa kanyang sarili ng mga sandaling iyon. Hinugot naman ni Minerva ang kanyang bumaong mga buhok sa katawan ni Chloe. Hindi pa niya napupuruhan ng hero na iyon dahil sa sikmura lang niya iyon sinaksak gamit ang kanyang ability. Napatras din kagad si Chloe nang makita ng malapitan si Minerva. Nakita niya ang nakakatakot itong itsura. Kasama na rin ito ay ang malakas pa rin itong itim na aura. Isang nakakapangilabot na pagtawa ang maririnig mula kay Minerva at nakakita si Chloe ng isang nakakatakot na imahe mula sa itim nitong aura. Nakaramdam siya ng mas mabigat na pressure at kusa na lang siyang napaupo dahil sa takot dito. Wala kayong magagawa sa aming mga demons. Ito ang katotohanang dapat ninyong malaman. Wika ni Minerva at tumalon ito palayo. Kasunod nito ay ang pag-ikot ng kanyang buhok pa itaas at isang drill ang nabuo mula rito. Isang pagngisi ang nasilayan sa demon na iyon at pagkatapos ay ang mabilis sa pagbulusok ng buhok nito patungo sa hero ng Fury na hindi na magawang makabangon mula sa pagkakaupo sa lupa. Nanlaki ang mga mata ni Chloe nang humarang sa kanyang harapan ang binatang kanyang tinulungan kanina, si Thorn. What are you doing here? Sambit ni Chloe at si Thorn naman ay nagliwanag ang dilaw na aura. Isa rin akong hero. Kaya tumakas ka na rito, hairstylist. Seryosong sinambit ni Thorn at isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng binatang ito. Ang kanyang salamin sa mata ay nabasag dahil sa papalapit na atake ng kanilang kalaban. Kasalukuyang ding nagliliwanag ng dilaw ang kanyang dalawang metal whip na hawak. Magiging okay rin ang lahat. Alam ko iyon. Malakas na winika ni Thorn at naramdaman na lang ni Chloe ang pagpulupot sa kanya ng isa sa mga latigo ng binata. Pagkatapos noon ay mabilis siyang ibinato palayo ng lalaking nasa harapan niya. Huwag! Iitigil mo iyan! Nababaliwan na ba? Sigaw ni Chloe, subalit
Dahil ibinuhos si Thorn ang kanyang lakas sa paghagis sa kanya palayo, ay tumilapon siya nang may kalayuan mula rito. Nagpagulong-gulong siya sa lupa hanggang sa makarinig siya ng malakas sa pagsabog at malakas sa pagyanig sa paligid nang siya ay tuluyang huminto ng nakabulagta. Inilagay lahat ni Thorn ang kanyang aura sa dalawa niyang latigo at pagkatapos ay buong lakas itong pinaikot papunta sa itaas kung saan ay bumubulusok na ang atake ni Minerva. Twister Whip, sigaw ni Thorn at mabilis niyang iniikot ang kanyang dalawang latigo. Sa bilis at lakas noon ay nakalikha siya ng malakas na hangin na mabilis na pumaikot sa kanya. Nakalikha iyon ng palaki na hangin umiikot na hindi nga nagtagal ay naging isang malaking ipo-ipo. Nagtama ang mga ataking iyon at isang napakalakas sa pagsabog ang kumawala na sinabayan ng napakalakas na pagyanig sa paligid. Kahit na nahihirapan si Thorn ay makikita ang ngiti sa labi nito. Kanina pa niyang tinanggap ang kanyang kamatayan at mukhang sa pagkakataong ito ay matutuloy na ito. Masaya na rin siya na nagawa niyang magligtas bago siya mawala. Winasak ng atake ni Minerva ang kanyang tira at ang palakol na buhok nito ay bumulusok patungo sa kanyang kinatatayuan. Pero tila ang kamatayang iyon ay hindi na naman matutuloy nang may isang kamay ang bigla na lamang tumulak sa kanya palayo. Pagkatapos noon ay ang malakas sa pagkawala ng hangin. Isang binata ang sumalag sa malakas na ataking ginawa ni Minerva. Ang kinatatayuan ng binatang sumalag sa atake ni Minerva ay nagkaroon ng napakalaking hukay at kahit na ganoon ang nangyari ay nagawa pa rin itong pigilan ito gamit ang isang kamay. Nabalot ng makapal na usok ang paligid. Ang alikabok mula sa itaas ay nagsibagsakan at si Thorn ay mabilis na tinanaw ang kanina'y kinatatayuan niya upang makita kung sino ang tumulak sa kanya mula roon. Si Minerva ay nagulat na lang din sa mga nangyari. Sinubukan niyang hilahin ang kanyang buhok, subalit naramdaman niya na mahigpit ang pagkakahawak dito ng sino mang nasa gitna ng usok na humaharang sa paligid. Ginamit pa niya ang kanyang lakas, ngunit wala pa rin siyang nagawa na bigla niyang ikinabahala. Sino ka? Tanong ni Minerva at ang usok at alikabok sa paligid ay napayid palayo nang kumawala ang malakas na kapangyarihan mula sa dumating na nilalang na iyon. Isang nakangising lalaki na kasalukuyang nagliliwanag ng pula ang mga mata ang tumambad kina Minerva at Thorn. Nakikita rin nila ang isang sungay na nakalabas sa noo nito. Kasama noon ay ang malakas sa pagbalot dito ng black aura na mas maitim kaysa sa aura na lumalabas mula sa demon na nasa harapan nito. Makikitang wasak na ang kasuotan ng lalaking ito, kaya makikita na ang matipuno nitong katawan. Kasabay nga ng pagkawala ng hangin mula rito ay ang pagtaas ng pula nitong buhok. Malakas ka ba? Tanong ng binata habang nakatitig sa pulang mga mata ni Minerva. Kasunod ng mga salitang iyon ay ang pagkayap ng hindi kalakas ang hangin patungo sa demon na bigla na lang nakaramdam ng takot dahil dito. Ang buhok niya ay bumagsak nang bitawan na ito ng lalaking iyon, subalit ginulat siya nito at napaatras pa nga nang bigla na lamang lumabas sa kanyang harapan ang demon na ito. Sino ka? Bulalas muli ni Minerva na napaupo na lang dahil sa nararamdamang takot. Hindi siya makahinga at napansin na lang niya na ang kamao ng nilalang na iyon ay nakabaon na sa kanyang dibdib, sa tapat ng kanyang puso. Isang mahinang pagtawa ang maririnig mula sa lalaki at pagkatapos ay hinugot nito ang kanyang kamao mula sa dibdib ng isa sa Vice General ni Sargos. Bumulwak ang mapulang dugo mula roon at kasabay noon ay ang paglalaho ng itim na aura ni Minerva dahil mabilis siyang nawala ng buhay dahil sa pagkakatanggal ng kanyang puso. Mahina ka rin pala, winika ni Beast, at isang marahang sipa ang kanyang ginawa sa patay na demon. Hindi iyon malakas, subalit nawasak nito ang katawan ni Minerva matapos iyon. Pagkatapos noon ay tumingin sa malayo ang binata at napang-isipan nga habang dinidilaan ang kanyang kanang kamaong nababahira ng dugo ng ikalawang demon na kanyang pinaslang. Anong nangyari sa iyo, Beast? Bulalas naman ni Thorn na nabigla sa bagong anyo ng walang emosyong binata na kanyang nakilala sa paaralan. Subalit hindi si Beast ang nakikita niya ng oras na iyon.
Isa itong mapanganib na demon na pwedeng patayin ang sino mang makikita nito rito.